isang security officer na nagngangalang Colonel Dennis Nolasco kung saan weekly nagbibigay ng pondo si SDO Fajarda amounting to 4 to 6 million per week. For the Office of the Vice President, si Colonel Lachica raw mismo ang security officer na buong pinag-aabutan ni SDO Acosta ng 125 million every quarter. Matapos di umano ibigay ng mga SDOs ang pera sa mga security officers na sina Colonel Nolasco at Colonel Lachica, wala na raw silang partisipasyon sa actual disbursement ng confidential funds. Wala silang ibang basehan sa kung anong nangyari sa pondo, kundi sa pamamagitan ng mga accomplishment reports na kailangang ihanda, isumite para sa liquidation ng confidential funds. Malinaw po sa kwento ng mga SDOs na hindi sila ang nag-disburse o nagbayad ng payments to the informants and other supposed payees ng confidential funds. Naturalmente, hindi rin sila ang gumagawa ng accomplishment reports kasi wala silang kaalaman kung paano nagasta ang pera ng bayan. Ito po ang parehong sinabi sa hearing ni na SDO Acosta at SDO Fajarda. Sabi, wala po akong alam sa pag-implement po ng confidential activities dahil po hindi ko po yan in line sa aking pinag-aralan. Your Honor, hindi po kasi ako ang expert diyan. Si Colonel Nolasco po, siya po kasi ang gumawa niyan. Ito po yung mga sagot ng ating mga resource persons noong mga hearing. It is also being made to appear that the acknowledgement receipts or the documentary evidence of payments, o tawag natin ay DEPs, supposedly also came from these security officers. Hindi po malinaw para sa akin ang kwento nila kung kailan inaabot sa kanila ng security officers ang acknowledgement receipts. Pero ang malinaw po sa mga AOMs ng COA na hindi sinubmit ang mga acknowledgement receipts kasabay ng kanilang mga liquidation reports. Mukhang parating na lang afterthought ang pag-submit ng acknowledgement receipt sa COA. Ito ay sinubmit kasabay ng mga letter response na pirmado ni Attorney Poa para sa DepEd at para sa OVP ni na Attorney Lopez and Ginoong Ontorio. Sila nag-submit ng acknowledgement receipts sa COA. Isa pong obserbasyon sa mga revelations na ito ng mga SDOs at mga ibang opisyal at dating opisyal ng DepEd at OVP, tila ba sinasaya tayong nililito, nililigaw at pinapagulo ang narrative sa kung ano ba talaga ang nangyari sa OVP at DepEd confidential funds. Kung inyong matatandaan, nung una ay sinabi nilang tanging ang mga SDOs lamang ang may kaalaman sa disbursement ng confidential funds. Ngunit nang magpakita na ang mga SDOs sa committee hearings at tinanong sila, wala din daw silang alam sa mga detalye patungkol dito sa mga confidential funds. Lahat po sila ay nagtuturuan. Pero sino nga ba ang pumirma sa mga accomplishment report at certification? Ang mga SDOs at si Vice President Sara Duterte. Kung totoo ang sinabi ni na SDO Acosta at Fajarda, malinaw na ito'y paglabag sa Joint Circular 2015-01 o ang guidelines sa paggamit at pag-audit ng confidential at intelligence funds na tila ginamit lamang sila bilang middlemen o pass-through ng pondo. Nananatiling misteryoso at tago kung saan talaga napunta ang confidential funds. Isang butas sa guidelines na dapat tugunan sa pamamagitan ng batas. Mula sa Davao City na lumaki noong siya ay mayor hanggang sa mas malalaking pondo ng mapas sa kamay niya bilang Vice President at DepEd Secretary,
President Sara sa confidential funds. Marahil ito'y dahil sa kalakip ng opacity at antas ng secrecy sa pag-disburse ng mga confidential funds na tila nagiging daan upang ito'y abusuhin ng walang accountability. At pagbaliwala sa mga alituntunin ito ay isang paglapastangan sa tiwala ng publiko at sa prinsipyo ng pananagutan na dapat sinusunod ng bawat institusyon ng pamahalaan, lalong-lalo na sa opisina ng pangalawang Pangulo. Let me remind the public of what is at stake here. It would constitute graft and corruption if public funds are misused or misappropriated, or worse, if funds are diverted to personal use or benefit. And given the amount we are talking about here, this may be under the crime of plunder. We leave it to the investigative bodies of the government to investigate the crimes committed here. Meanwhile, our task now is to legislate measures that will leave no room for pilferage of public funds. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Next, the chair would like to recognize the Honorable Rog Gutierrez. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat. Just taking off from where Congressman Acop started. But before that, I would like to start by saying that this has been one of the most fruitful committee hearings that I've had the pleasure of joining. Throughout the course of 7 hearings, we have brought detail to some long-held suspicions, the confidential funds of the OVP and DepEd that had been abused or malversed or maybe even taken. By abused, I mean that the relevant officers of the OVP and the DepEd took advantage of gaps in and in fact violated Joint Circular 2015-001. Mahirap po na problema ito. Pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, and unless we are aware of these gaps and violations, the legal regime cannot and will not change for the better. Today, I'd like to go through some of these violations as mentioned by Congressman Acop. The SDO has the sole mandate to disburse the CF, the confidential funds, and to prepare and submit the liquidation reports of cash advances with the relevant supporting documentation as prescribed under the Joint Circular. Siya lamang. On the other hand, a security officer is a personnel who has been officially designated as such to have access to security information. Klaro po ang kani-kanilang mga responsibilidad. Ang SDO ang sa disbursement o ang sa pagbibigay ng pera, ang SO naman, yung security officer naman, ay binibigyan lamang ng access sa impormasyon. To elaborate and para po sa kaalaman ng lahat, under the Joint Circular, the SDO is personally tasked with the disbursement and liquidation of confidential funds. Ang SDO ang tagabigay ng pera, siya lang under the Joint Circular. Natural lang po ito dahil ang SDO ang isa sa mga accountable officers or those public officers personally accountable when something goes wrong with respect to the utilization or disbursement of these confidential funds. And this is precisely the reason why kinakailangan may fidelity bond ang SDO. The fidelity bond is there so that if anything happens to the funds while it is in the custody of the SDO, sigurado na may maibabalik pa rin na pondo to the government through the bond and for the security of the taxpayers. Yung head of agency is also personally tasked to oversee the agency-wide use and disposition of confidential funds. Siya rin ang nag-a-appoint ng SDO. Because of the functions that burden the head of agency is also an accountable officer. Sa makatuwid, yung SDO po yung inaatasan ng batas natin na humawak at siguraduhin mapunta ang confidential funds sa naaayon na confidential expenses allowed under the Joint Circular. Hindi niya pwedeng i-delegate ang custody ng confidential funds dahil siya ang mananagot rito. Hindi niya pwedeng iutos sa iba. Hindi pwedeng ibigay sa security officer. In the case of SDO Edward Fajarda of the DepEd, while he has admitted to having encashed the 3 checks amounting to 37.5 million pesos each, he has also claimed that he did not know or had no way of knowing how the funds were to be utilized after handing them over to the designated security officer. Mr. Fajarda stated that since it was Colonel Nolasco, who is the expert in confidential
of the confidential funds in different localities. It begs the question, sino po ba ang totoong special dispersing officer? Kung ang nag-iisang taong pinagdi-disperse ng SDO ay si Colonel Loasco, kung pagka-encash ng cheque ay agara naman itong inaabot sa security officer. Whatever happened to Mr. Fajardo being an accountable officer under the joint circular? Kung wala siyang slightest idea kung saan napupunta o kanino ibinibigay ang confidential funds? Is his role in this entire process simply ministerial? We beg to disagree. Mr. Fajardo is not just a simple bagman that would withdraw the funds and turn over to the security officer. His role, as material as it is, carries with it discretion. Discretion to ensure the accuracy of the data in the liquidation reports and to be accountable for the disbursements from the cash advances of confidential funds. But Mr. Fajardo admitted that he merely relied on the documents evidencing payments submitted by the security officer. His failure to exercise the standard care and diligence required of and inherent in his function is the height of irresponsibility and is in clear violation of his mandate under the joint circular. At bakit po nangyari ito? Dahil ito raw ang sabi ng head of agency ng DepEd doon na si VP Sara na ibigay ang pera sa security officer. Same case po tayo with SDO Gina Acosta of the OVP. Ms. Acosta also admitted that the utilization and payment of the confidential funds involves her handing over the money to a security officer per the instruction of no less than head of the agency, Vice President Duterte. SDO Acosta also supposedly never knew where the security officer took or expended the confidential funds. She has only testified on the basis of the information supposedly fed to her, without certainty as to who are the actual recipients or payees of the confidential funds, whether they are even actual persons. In the past hearings, it has always been made to appear that Ms. Acosta for OVP and Mr. Fajardo for DepEd would have the most knowledge as the SDOs of the confidential funds. And we have always been made to believe that it would be the two of them who would be able to shed light on the discrepancies flagged by the COA and the other erroneous and false matters po na didiscover po namin through these hearings. Unfortunately, the SDOs themselves violated their own accountability, their own certifications in the liquidation report, with them disclaiming knowledge kung saan or kanino ba talaga pumunta ang bawat sentimo ng confidential funds. They violated a particular responsibility under item 4.15.1 of the joint circular, where they are supposed to certify at least two things: na sila ang accountable for the disbursements of confidential funds and that the expenses were incurred in connection with the agency's confidential activities. How can they faithfully attest to these kung binibigay lang din naman nila yung confidential funds sa ibang tao or empleyado? Basta mangako din sa kanya yung empleyado, halimbawa, nagagamitin yung pera pambayad sa informer or pang-conduct ng surveillance activities. Now let's move on to another reeling discovery na atin din pong na-uncover throughout the hearings. And this is with respect to the certifications issued by officers of the AFP, submitted by the DepEd to the COA in support of the DepEd's utilization of confidential funds for payment of rewards to informers. Matatandaang mahigit 15 million pesos of the confidential funds spending of the DepEd went to payment of reward to informers. This expense item has been flagged by the COA in view of the DepEd's failure to provide sufficient supporting documentation on the success of the agency's own information gathering and surveillance activities. Para po ipaalala sa nakakarami, under the joint circular, one of the conditions that must be met in order for an agency or office to use confidential funds to pay rewards to informers is supporting documentation evidencing the success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information provided by the informer. Based on the respective accomplishment reports and the acknowledgement receipts submitted by the OVP and the DepEd, the total amounts utilized for the payment of reward to informers is 96,980,000 pesos for the OVP, covering the period from the fourth quarter of 2022 until the third quarter of 2023, and 21,921,000 pesos for DepEd from the first to third quarters of 2023. This is a total of 118,901,000 pesos. Napakarami po sanang classroom, tuition, sweldo ng guro, at iba pa ang